Blessed Sunday po sa ating lahat. Amen. Sa Diyos lamang ang papuri, karulatian ang karangalan. Amen. Glory to God. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you sa inyong pong mabiyayang presensya sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord, sa open heaven. Thank you, God, sa inyong wall of protection sa banal na dakong ito. Salamat po, Banal na Espiritu. Ino-honor ka namin, pinaparangalan, at inayaan ka namin kumilos ng walang limitasyon. Ikaw ang mahayag, ikaw ang magsalita. Instrumento nyo lamang po at banal na kasangkapan ang inyong lingkod na ito na nasa harapan ng inyong kongregasyon. Pagpalain niyo po at i-anoint maging ang aming buong Christ Strong Family Churches sa Davao, sa South Cotabato, sa Santa Rosa, sa Cabuyao, sa Paradahan, sa Tondo, Manila, at ganoon din sa Naik, Hillsview. Pagpalain niyo po lahat ng aming mga pastor na gumaganap na kailang mga tungkulin, maging po lahat ng aming mga leaders ng aming mga iglesia, lahat po ng aming buong SSE family na siyang naghahandog sa inyo ng mabangong samyo ng pagsamba. Pour out your blessing, your favor, your anointing sa lahat po ng inyong mga nakaklingkod na narito. Maging sa mga nakakonect sa online, Panginoon. At ang lahat ng parangal, lahat ipapuri sa iyo lamang namin na alay, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng umibig sa Panginoon, magsabi po ng Amen, Amen. Nais ko po ituloy po yung aking napasimulang mensahe noong nakaraang Sunday. Ngayon naman po ay the Ascension and Exaltation of Jesus Christ. Inaalala po natin yung ngayong araw na ito, yun naman pong hindi lamang po yung resurrection ng ating Panginoon, kundi yung kanyang ascension, pagbabalik po sa karya ng langit, sa piling ng ating Ama, na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nakaupo na sa kanan ng trono ng ating Amang nasa langit. Amen po ba? So, makibukas po kayo sa akin sa Mark chapter 16, verse 19 up to 20. Wini-welcome ko po ulit yung ating bang mga pastor na nakasama natin ngayon. Pastor Benny. Pastor Benny, welcome. Asa na si Pastor? Yan. At mayroon po tayong mga veteranong pastor dito na kasama natin ngayon. Si Pastor Noel, lagi na natin makasama yan. So, wino-honor natin po ang veteranong lingkod ng Diyos. And we thank the Lord sapagkat siya ang nagdaragdag po ng mga tamang tao, tamang mga lingkod para po sa ika-advance ng kingdom na nais ng Panginoon na patuloy na mag-advance hindi lang sa bansa Pilipinas, sa buong mundo. Kaya nga po ang inyong lingkod ay hindi titigil sa paghayo hanggat inuutusan tayo ng Panginoon na humayo, hahayo po tayo. Hanggat malakas po tayo, tayo po ay maglilingkod na maglilingkod. Sabi ko nga kay Pastor Noel, hanggang sa huling hininga ng buhay natin, maglilingkod tayo sa Panginoon. Glory to God. Mark chapter 16 sa Tagalog version, verse 19 to 20. Pagkatapos niya magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. The Ascension and Exaltation of our Lord Jesus Christ. Dalawang supernatural events ang ating pong nabasa dito na ating pong natunghayan. Una, His Ascension. Sa verse 19, He was received up into heaven. Okay? So by the ascension of Christ, we refer to that event when He departed from this earth
and his resurrection body, and was visibly taken into heaven. So, maliwanag po at literally ng ating Panginoon ay iniakyat sa langit. Okay? Nagbalik po doon sa kanyang karayan sa langit na kung saan ang Panginoon ay nagmula. Dahil siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? At nabuhay na muli bilang isang tunay at buhay na 100% God, 100% man. Siya ay God-man. 100% ang ating Diyos ay, ang ating Panginoong Hesus ay 100% God at 100% siya po ay tao. Okay? Dahil nga po siya ay Diyos na nagkatawang tao. At sabi ko nga sa inyo ng nakaraan, ang Diyos po ay hindi pwede kasing mamatay. Dahil nga ay Diyos eh. Kaya kailangan siya magkatawang tao para siya ay mamatay sa krus at matubos tayo sa ating mga kasalanan. Okay? Ang Diyos ay may kapangyarihang maging tao, magkatawang tao. Pero ang tao, sabi ng iba, hindi pwede maging Diyos. Pero si Jesus ay Diyos, 100% God, 100% man. Amen po ba? Okay? And secondly, His exaltation. Verse 19, and sat down, matapos po siyang makyat o inakyat sa langit, he sat down at the right hand of God. Okay? Now, meron kasing tatlong klaseng langit, ano? The atmospheric heaven, yung nakita po natin, yan ulap. Then the celestial heaven, kasama po doon ang buong lahat po nakikita po natin na mga planets, sun and moon, lahat po ng sinasabi pong galaxies. But the third heaven, yun yung kinaroroonan ng ating Heavenly Father. Okay, yung third heaven na nakita po sa pangitain ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2 and 4. Third heaven, o sinasabi niyang paradise, na andun po ang ating pong Panginoong Hesus, nakaupo sa kanan ng trono ng ating pong Heavenly Father. Okay? Now, the meaning of exaltation, by the exaltation of Christ, we refer to the Father giving to risen and ascended Son the place of honor, power, and authority. Yun po ibig sabihin na nakaupo sa kanang trono ng ating Heavenly Father ay yun po yung lugar ng honor, power, and authority. And according to Ephesians chapter 1, verse 19 up to 23 sa Tagalog version po ay ganito po sinasabi. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula rooy, namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, pamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo o sa kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo. Sino ang katawan ni Kristo? Tayo, ang church. Okay? Hindi po ang building ang church, kundi ang lahat po naman ng palataya ni Kristo, ang church. Amen ba? Pag may narinig kayong ang church o iglesia ay yung building o yung sekta, hindi totoong turo yun, maling turo yun. Ang church ay ang mga mananampalataya ni Kristo. At ang sabi, ginawa siyang ulo sa lahat ng bagay para sa iglesia. Sino ulo ng iglesia? Ng church? Si Kristo, ang ating Panginoon. Na siyang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya, ang pumupuno
sa lahat ng bagay. So, dahil si Kristo ang ulo, tayo naman ang katawan, ang kapuspusan ng Panginoong Hesus ang pumupuspos, pumupuno sa church. Amen? Yung totality ni Jesus ay sumasa atin. Pumupuspos, pumupuno sa atin. Ang church na ito ay hindi ordinary church. Amen? Supernatural yung church. Nahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Nagmamanifest yung presence and glory and power ng ating Panginoon. Nakikita sa pamumuhay mo ang ating Panginoon. Amen? Ikaw ay namumuhay sa ilalim ng presensya ng Panginoon. Kaya laging may breakthrough. May breakthrough kan mararanasan. Ano man daanan mo, harapin mo sa buhay na ito na mananumang uri ng hamon, lagi kang mananagumpay. Because si Jesus ay sumasa atin. He is the God of victory. He is the God of breakthroughs. Amen po ba? Yung kanyang resurrection power ay, sabi nga, kumikilos wonderfully, walang limitation. Sa lahat ng areas ng buhay mo, buhay ang Panginoon, nahayag si Lord. Amen po ba? Kaya, hindi pwedeng nasa ilalim ka ng circumstances. Hindi po pwedeng matalo ka ng anumang problema, pangailangan sa buhay, sapagkat ang kapuspusan, ang kapunuan ng Panginoon ay sumasa atin. Nakikinig ba kayo? Amen po ba? Meron tayong buhay na Kristo Jesus na sumasa atin, naghahari sa ating buhay. Ang kapuspusan niya ang pumupuspos at pumupuno sa ating lahat. Amen po ba? Kaya masasabi nating lahat, siya ang lahat sa ating buhay. Amen. Wala nang kulang. Siya ang completeness ng ating buhay. Church, sino ba ang kumukumpleto ng buhay natin? Asawa mo ba? Anak mo? Magulang? Hindi. Si Jesus. He is our completeness. Kailanman hindi ka kayang ikumpleto ng sino mang mahal mo sa buhay. Si Jesus lang makakapagbigay sa iyo ng totoong completeness. He is your source ng healing, ng kapayapaan. Siya ang source ng joy. Siya ang source ng kalakasan. Siya ang source ng katagumpayan. Amen? Siya ang source ng lahat ng iyong mga pangangailangan. He is our everything. Siya ang lahat-lahat sa buhay na ito. Amen po ba? At yun ay nararanasan mo. Amen? Sa anumang sitwasyon, mararanasan mo yung totality, pagsusustain ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Yun ang sinasabi din Colossians chapter 2. He is the sustainer. He is our completeness. Amen po ba? In Philippians chapter 2, verse 9 up to 11, very powerful po ang salita ng Diyos. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Every knee shall bow and confess Jesus Christ is Lord. His name is above every name. Amen? Wala nang higit na makapangyarihang pangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kahit sa anumang uri ng sakit karamdaman, pangalanan mo na. Mas makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay nagpapagaling sa anumang sakit karamdaman. Arthritis, pangalan ng pangsakit yan eh. Diba? Ano pa?
level, mataas, high blood, mga klaseng pangalan, cancer yan. Mas makapangyarihan ang pangalan ni Jesus kaysa sa puwersa ng kadiliman. Kaya, hindi po kailanman makakapenetrate ang masama, kalamidad sa buhay mo sapagkat kaya mong i-resist, kaya mong i-overcome sa pangalan ng Panginoong Hesus anumang atake ng puwersa ng kadiliman sa buhay mo, sa family mo, sa finances mo, sa kalusugan mo. His name is above every name. Amen po ba? Palayasin niyo ang sakit. Palayasin niyo ang kahirapan sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Palayasin niyo ang anumang uri ng atake ng kaaway in the mighty name of Jesus. His name is above every name. And every knee shall bow and every tongue shall confess Jesus Christ is Lord. Nasa ilalim lang ng talampakan natin ang anumang problema, ang anumang circumstances sa buhay, anumang mga atake ng kaaway, talunan sa buhay natin, nasa ilalim ng lang ating talampakan. Sapagkat si Jesus na makapangyarihan sa lahat ay sumasa atin. Siyang pumupuspos, siyang pumupuno, siyang nagsusustain sa atin. Amen po ba? Glory to God. And the result of the exaltation of Christ is now our high priest. Siya po yung ating, sabi nga, tagapamagitan sa Diyos para sa atin. Hebrews 9, verse 24, and also Romans 8:34. Ganito po sinasabi sa Tagalog version. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang na tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok doon sa third heaven. At ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Namamagitan si Jesus para sa iyo. Meron kang advocate. Amen. Meron tayong tagapamagitan sa ating Panginoon. Intercessor. Mediator. Okay? Sa harapan ng ating Ama. Ano pang sabi ng salita ng Diyos? Hallelujah. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling nabuhay o binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos. Hallelujah. Nasa kanan ng Diyos, namamagitan, nag-i-intercede para sa iyo. Ano pangalan mo? Nag-i-intercede sa iyo. Nag-i-intercede sa akin. Nag-i-intercede para sa ating pamilya. Amen po ba? Kaya meron tayong dakilang sinasabi nga saserdote o high priest na nasa kanan ng trono ng ating Diyos Ama, na laging nakapokus ang paningin niya sa iyo. Tinitingnan ka ng Panginoon bilang kanyang napakahalagang tunay na ikaw ay pag-aari. Amen? Kung meron mang higit na nagpapahalaga sa iyo, ay ang ating Panginoon. Amen? Siya'y namatay, siya'y nalibing, at nabuhay na maguli para sa atin. At naupo sa kanan ng Amang nasa langit, namamagitan para sa atin. Ganun tayo kamahal ng Panginoong Hesus. Ganun kakahalaga sa Panginoon. Amen po ba? Kilala ka ng Panginoon. Mas kilala ka ng Panginoon kaysa sa pakilala mo sa sarili mo. Kaysa sa pakilala sa iyo na mga mahal mo sa buhay. Ganun ka kahalaga kay Lord. Alam niya ang lahat sa buhay mo. Kung mayroong mahigit ng mamalasakit sa iyo, sa ating lahat, si Jesus yon. Sabi, cast all your cares. Sabi ng Bible, di ba? Cast all your cares unto Him because He cares for you. Meron tayong tagapamagitan sa ating Heavenly Father, si Jesus. Wala nang iba, si Jesus. Hindi pwedeng iba. Si Jesus lang
Ang sabi ng Bible, walang ibang tagapamagitan para sa atin sa Diyos Ama, kundi si Jesus lang, wala na pong iba. Hindi si Pedro, hindi si Mary, hindi po sino-sinong mga santo-santo. Wala nang iba, si Jesus lang. Sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako daan, buhay, katotohanan, walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Nasusundan niyo ba? Amen po ba? Siya lamang ang nag-iisang daan, buhay, katotohanan, wala nang iba. Hindi ang relihiyon, hindi naman sekta. Hindi po mga religious leader ang makapagliligtas sa iyo. Si Jesus lang. Amen. Glory to God. Hallelujah. And we are assured of access to God. Hebrews 4, verse 14 to 16. Makakasiguro ka, makakatiyak ka, na ikaw ay malayang makakadulog sa trono ng biyaya ng Diyos. Malaya. Na kahit saan ka pumunta, at kahit saan ka lugar na kung saan ay nais mong tawagin ng Panginoon, mananalangin ka, andyan ang Diyos makikinig sa iyo. Nakikinig ba kayo? Kahit saan ka naroon, anumang ginagawa mo, sa oras na kailangan mong tumawag sa Panginoon, kapag ikaw po ay kinikilos ng banal na presensya ng Diyos para manalangin, agad kang makadako sa trono ng biyaya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay mararanasan mo. Na kapag nanalangin ka, ramdam na ramdam mo ang kalapitan ng Diyos sa buhay mo. Na kapag nanalangin ka, ramdam na ramdam mo lagi ang pag-comfort sa iyo ni God, ang pagyakap, ang pagbibigay sa iyo ng panibagong kalakasan, pag-asa. Amen. Na kapag nananalangin ka at nagpapakumbaba sa Panginoon, na ikaw ay nagsisisi sa iyong makasalanan, agad mo mararanasan ang kanyang habag, agad mo mararamdaman na ikaw ay nililinis na ng Panginoon at kanyang pinapatawad. Ganun na po tayo kadali na lumapit sa presensya ng Diyos. Hindi malayo ang Diyos sa iyo. Lalapit ka lang. At ang presensya ng Diyos, mararanasan mo yung kanyang abiding presence. Amen. Mararanasan mo every day. Ang presensya ng Diyos, sabi nga na Psalm 16 verse 11, ay nagdudulot sa atin ng kagalakan. In the presence of God, there is fullness of joy. Amen po ba? Kapag nabibigatan ka sa mga pasanin mo sa buhay, kapag tila ikaw ay naubusan na ng pag-asa, nadidepress ka, natatakot, lumapit ka lang sa Panginoon, tumawag ka sa Kanya, at magtiwala na agad Kanyang tutulungan at Kanya-Kanyang isustain ng bagong kalakasan. Yung pusong sinasabing nalulumbay, natatakot, nalulungkot, nagdadalamhati, papalitan ng Panginoon ng pusong nagagalak. Ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng kagalakan, ng pag-asa, ng kapayapaan. Amen po ba? Yun ang ating Diyos. Walang limitasyon ang Diyos. God is infinite. Amen? Hindi kailanman malilimitahan ng Diyos ng bagay, ng lugar, ng time, o ng anumang situation. Walang limitasyon ng Panginoon. Sabi nga, humingi ka at ikaw ay hingi. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Hanapin mo at masusumpungan mo agad ang presensya ng Diyos na andyan. Magpapadama sa iyo kung gaano Kanya kamahal. Kung gaano siya nagmamalasakit sa iyo, nagpapahalaga sa iyo. Basta sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, higit kang mahalaga kaysa sa mga ibon at halaman. Kung ang mga ibon ay pinapakain ng Panginoon, inaalagaan, ikaw pa kaya?
Kaya sabi, huwag kang mabalisa sa anumang iyong kakanin, inumin, daramtin. Sapagkat lahat ng yan ay alam ng Diyos. Bago ka pa dumulog sa panalangin, alam na ng Diyos ang iyong mga pangailangan. Nauna na ang Diyos sa iyong mga daing at panalangin. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Sa lahat sa buhay mo, nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Ano man pinagdaanan mo sa buhay, mula nung pagkabata mo hanggang sa iyong edad, ano man ang pagdaanan mong hirap, gaano man ka, sabi nga ay katindi, gaano man kabigat, kahirap, kadugo ang mga pinagdaanan mo sa buhay, tandaan mo, alam lahat din ng Diyos. At ang Diyos, ang gusto niya, ikaw ay kanyang isustain. Ano lamang dapat mong kailangan gawin? Lumapit ka lang sa Panginoon. Cast all your cares unto Him because He cares for you. Yan sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7. Matthew 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan, napapagal, napapagod na sa maraming bagay. At kayo'y aking pagpapahingahin. Yung kapahingahan ni Jesus ang sasa iyo. Amen po ba? Marerefresh ka. Ire-refresh ka ng Panginoon. Bibigyan kanya ng bagong kalakasan. Bibigyan kanya ng bagong maginhawang puso at isipan. Kahit sino napapagod, hindi lang physically, lalo tigit emotionally, intellectually, napapagod ka na sa maraming bagay. Nangihina ka, even sa spiritual, ikaw ay nakakaranas ng spiritual dryness, kinakapos ka na ng energy. Anong kailangan? Lumapit ka lang sa Panginoon. Siya ang magbibigay sa iyo ng bagong kalakasan. Isaiah 41 verse 10. Do not fear, for I will be with you. I will strengthen you and uphold you with my righteous right hand. Sino magpapalakas sa iyo? Ang Diyos. Kapag ikaw'y nanghihina, andyan ang Panginoon. Wala siyang limitasyong magsusupply sa iyo ng bagong kalakasan. Not only physically, maging emotionally and spiritually. Palalakasin ka muli ng Panginoon. Wala iba magpapalakas sa iyo. Hindi ang tao, hindi ang sino pa man tao. Kasama mo sa bahay o sa church, mayroong higit na magpapalakas sa iyo si Jesus. Ang presensya ng Diyos. In my own personal experience, mas madalas po ako ay nasusumpungan ni Lord sa kanyang presensya. Nagpapatira pa, sa kanya ako humihingi ng lakas. Walang ibang nag-i-encourage, walang nagbibigay sa akin ng mga advices, ng counsel, pero ang presence ni God laging available. He is our counselor. He is our Prince of Peace. He is our sustainer. Amen. Kaya huwag ka magdidepende sa sinumang tao. Paano ko yung inaasahan mong tao ay hindi ka matulungan? Yung pala siya man ay mas maraming problema kaysa sa'yo. Kay Lord ka laging magdepende. Andyan ang Panginoon nakatingin sa iyo, wala siyang limitasyon. Hindi mo siya nakikita, pero nakikita ka ng Panginoon. Lalalaman ng Panginoon ang lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay, lahat ng pangailangan mo. Walang limitasyon si Lord. Amen po ba? Kapag may umaapi sa iyo, kapag may gumagawa sa iyo na hindi maganda, alam yan ng Diyos. Anong gagawin mo? Manalangin ka sa Panginoon. At ang sabi ni Lord, huwag kang magiganti, ako ang maghihiganti para sa iyo. Wala kang magawa kasi ayaw mong magkasala. Ayaw mong gantihan ng masama, ang gumagawa sa iyo ng masama. Anong gagawin mo? Mananalangin ka sa Panginoon. Hingi ka ng lakas, biyaya, magpatawad
Magpapatawad ka sa mga nakakasala sa iyo dahil tutulungan ka ng ating Diyos magpatawad. At siya ang bahala sa mga umapi sa iyo, sa mga nanloko sa iyo, sa mga gumawa sa iyo ng masama, sa mga nagsalita sa iyo ng masama. Okay? Ang Diyos ay Diyos na makatarungan. Amen po ba? Wala kang gagawin. Manalangin ka lang sa Panginoon. Lord, pinapanalangin ko siya. Naway baguhin mo rin siya katulad ng ginawa mo sa buhay ko. Alam mong ginawa niya sa akin. Tulungan mo ko magpatawad, Panginoon. At ako'y nagtitiwala na ikaw ay Diyos na makatarungan. Ano man ang ginawa niya sa akin, gano'n man kasama, ikaw ay Diyos na makatarungan. At ang sabi mo, Panginoon, ikaw ang magiganti para sa akin. Ikaw ang makikipaglaban para sa akin. Ang laban ko, Diyos, ay laban mo. Laban natin, Panginoon. At sigurado, ikaw ay higit sa mananagumpay sapagkat ang Diyos ng katagumpayan ay laging sumasa atin sa lahat ng oras. Amen po ba? Mukhang marami nakaka-relate Glory to God. Hallelujah. And Christ is the head of the church. Ephesians 1 verse 22, ipinilalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay. Ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo. At ang kapuspusan niya ang pumupuno sa lahat ng bagay. And number 4, Spirit outpoured. He has poured out the Holy Spirit upon those who believe. Acts 2 verse 33, then God exalted him to his right hand upon the throne of highest honor, and the Father gave him the authority to send the promised Holy Spirit, which is being poured out upon us today. This is what you're seeing and hearing according to the Passion Translation. Okay? Ephesians 1:13. Ang banal na espiritu ay tatak ng pagkahirang sa atin. Noong ating Panginoong Hesus ay nagbalik na doon sa kaharian niya sa langit, naupo sa trono ng ating Ama, yung banal na espiritong pinangako para sa kanyang church ay ibinuhos sa atin. At ang sabi ng Efeso 1:13, ang banal na espiritu ay tatak ng pagkahirang sa inyo. Romans 8 verse 16-17. Ang banal na espiritu nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At dahil tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y kasamang tagapagmana ni Kristo. Co-heirs with the Lord Jesus Christ. Hindi pala si Jesus, hindi niya tayo iniwan. Ang banal na espiritu na ipinangako ay sumasa atin. Amen? Ang banal na presensya ng Diyos ay sumasa atin. Yan ang tatak sa atin ng pagiging tunay nating, sabi nga, pagiging tunay na anak ng Diyos. In Romans chapter 8, mababasa mo doon. Okay? Verse 34. Na ang banal na espiritu ay nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Kung kaya makakatawag ka sa ating Heavenly Father ng Ama ko. May kumpiyansa yun. Talagang nararamdaman mo na ang presensya ng Diyos, yung kalapitan niya, nararanasan mo bilang siya ay ating Ama na mahabagin, Ama na umiibig sa atin ng labis. Amen? Nasa iyo ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Naintindihan niyo po ba? Glory to God. So, anong pa sabi? Kapag nasa atin ang banal na Espiritu, sa 1 John 4 verse 4, nasa inyo, ang banal na Espiritu ba sa atin, tayo po ay tunay nga pong
puspos ng presensya ng Diyos, anumang kaharapin natin sa buhay na ito, ay tunay po nating mapagtatagumpayan. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay higit na makapangyarihan yung sumasa atin. Ang Espiritu ng Diyos sumasa atin higit na makapangyarihan kesa sa pwersa ng kadiliman na mamayani sa bundok ito. Church, kaya nga dapat fearless ka. Fearless ka, hindi ka talunan. Worry-free. Why? Sapagkat sumasa atin ang banal na Espiritu. Hindi ka dapat matakot sa anumang gawa ng devil, sa anumang puwersa ng kadiliman, sa sino mang masama, sapagkat ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin higit na mas makapangyarihan. Kahit sa ka naroon, sinasamahan ka, pinapatnubayan ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi ka na ordinaryong tao o hindi ka ordinaryong manampalataya ng Panginoon. Ikaw ay extraordinary. Why? Sapagkat si Jesus, yung presensya niya ay sumasa atin. He is our Emmanuel, God with us. God with us. Amen po ba? Ang tanong, si Jesus lang ba, sasamahan ka? Pag dito ka lang, nag-worship? O hanggang paglabas mo ng pintuan na yan at sa iyong paghayo at saan ka pumaroon, kasama mo ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Sumasa atin ng Diyos. Greater is He who is in us than He who is in the world. Amen po ba? And He gave gifts to the church. 1 Corinthians 12 verse 8 up to 10 and Ephesians 4 verse 8 up to 13. Basahin nyo lamang po yung mga kaloob ng banal na Espiritu. Okay? By the way, ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, amen, pagpipigil sa sarili. Ano na po yan? Pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, at kainahunan. Lahat ng yan ay bunga ng banal na Espiritu. Okay? Paano masasabi na ang isang mananampalataya ng Panginoon ay sinasapat, pinapatnubayan ng banal na Espiritu, nakikita sa Kanya ang ang bunga ng Holy Spirit. Amen po ba? Yung pag-ibig, yung pagtsatsaga, kainahunan, kapayapaan, kagalakan, etc. Doon na lahat. Nakikita po. Okay? And He is preparing a place for His own. John 14 verse 1 up to 2. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sino na dito nakapasok sa mansyon? Sino gusto dito? Gustong tumira sa mansyon? If you're not so, I will have told you, I go to prepare a place for you. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa, sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid o maraming sa kinaroonan ng aking Diyos Ama, maraming mansyon. Ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. Kanino magbabalik? Para kanino magbabalik si Jesus? Para sa kanyang church. Kailan magbabalik si Jesus? Wala siyang sinabi kung kailan. Pero ang tiyak, magbabalik si Jesus. Para isama tayo dalhin sa kanyang piling. Wala kang mansyon dito sa ibabaw ng daigdig, pero merong naka-prepare ng mansyon. Banal na tahanan. Para sa bawat isa, mayroon ng inihanda ang Panginoon. Higit na mas maganda at mas maluwalhati kaysa sa mga nakikita mo na mga bahay na magaganda sa paligid mo. Mas maganda ang tahanan mo sa langit. Hello? Ang tanong, ready ka na ba sa pagbabalik ng Panginoon? Kailan magbabalik si Lord? Anumang oras, anumang araw, hindi natin alam, magbabalik ang Panginoon. Sapat excited na si Jesus, makapiling ang kanyang church, tayong lahat, sa kanyang banal na kinaroroonan. Amen po ba?
Kaya meron kang banal na tahanan sa langit. At ang sabi ng Aklat ng Pahayag, chapter 20, sa langit ay wala nang pagluha, wala na pong hirap, wala nang kamatayan. Amen? Dito lumuluha ka sa problema. Dito namamatay ang mga tao. Maraming tao naghihirap. Pero sa langit, hindi ka naluluha. Papahirin ng Diyos ang iyong luha. Wala na magpapayak sa'yo doon. Sa langit, sabi nga, wala na kamatayan. Everlasting life na ang buhay mo. Amen? Sa langit, wala nang hirap, walang dusa. At makakapiling natin, eternally, ang presensya ng Diyos. Palapakan natin ng Panginoon. Glory to God. So church, ihanda mo ang iyong sarili. Lagi kang dapat masupungan ng Diyos na malinis, banal at karapat-dapat. Upang sa gayon, sa anumang oras na dumating ang Panginoon, sa anumang araw, ikaw ay karapat-dapat sa Kanyang pagbabalik. Makakasama ka. Sabi mo sa katabi mo, kasama tayo sa pagbabalik ni Jesus. Huwag kang magpaiwan. Huwag kang magpaiwan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpaiwan. Naku po, pag nagpaiwan ka, matinding tribulation na mangyayari sa mundong ito. Pero ang ituturo ko lang sa inyo, share ko lang sa inyo, yung talagang nakakasabik na pagbalik ng Panginoon para sa Kanyang church. Upang tayo'y dalhin sa Kanyang piling. Amen. Ikaw, ang mga mahal mo sa buhay, tayong lahat, na sa Kanya'y kumikilala na Siya lamang ang Panginoon nating lahat. At Diyos at Hari ng ating buhay. Amen po ba? So, He is preparing a place for His own. And also, number 7, He plans His return. Nangako Siya na Siya ay muling magbabalik. Now, meron kasing katuruan na hindi maganda. Meron kasing false teaching, akong narinig, na ang Panginoong Hesus daw ay hindi na raw magbabalik visibly. Nakakalungkot, pastor pa man din, merong programa din sa DCS. Di ko babanggitin ng pangalan. Nang sabi, ang Panginoong Hesus daw, hindi na raw talaga magbabalik visibly. Dahil nung tinanggap natin si Jesus, yun na raw ang muling Kanyang pagbabalik. Sabi ko, hindi ko alam kung saan nag-aral yung pastor na yon. Hindi ko alam kung saan seminaryo. Kasi, maliwanag naman sinasabi sa Bible, kung talaga siya nagbabasa ng Bible, ano sabi ng Bible? Acts 1, verse 9 up to 11, basahin mo. Gawa 1, verse 9, para hindi kayo maligaw ng ibang turo. Gawa 1, verse 9. Gawa 1, verse 9 up to 11. Pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga lagad ay nakatingin sa Kanya at natakpan Siya ng ulap. Habang sila ay nakatitig sa langit at siya inakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Yung mga anghel po na salita dito. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Si Jesus ay magbabalik gaya ng nakita niyong pag-akyat niya. Visibly, magbabalik si Jesus. John chapter 14, nangako si Jesus, Siya'y magbabalik para sa iyo, para sa ating lahat, para sa Kanyang church. Kaya false prophet, false teacher, yung nagsabi ng si Jesus daw hindi na mababalik dahil yung pagbabalik daw ni Jesus, yung pagtanggap natin sa Kanya. Hindi na wala daw mababasa sa Biblia na magbabalik para si Jesus. Wow! Saan niya nabasa yun? Hindi ba siya nagbasa talaga ng Bible? Ito, Acts 1, verse 9 to 11, matibay na pundasyon natin na si Jesus ay talagang magbabalik sapagkat ipinangako niya na siya muling magbabalik para sa kanyang mananampalataya, para sa kanyang church, upang isama ka, tayong lahat, sa kanyang piling doon sa kanyang kaharian sa langit. Amen?
Pagalapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya church, be prepared sa pagmuling pagbabalik ng ating Panginoon. Paano? Maging maalab dapat ang relasyon mo sa Kanya everyday. Amen. Maging lifestyle mo na ang manalangin kay Lord. Lifestyle mo na ang sumamba kay Lord everyday. Lifestyle mo na ang mag-meditate ng Word of God. Lifestyle mo na dapat ang laging mapalapit sa Panginoon everyday. Yung kalapitan ng Panginoon ang mahalaga sa atin. Amen. Tayo lahat tumayo. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Meron pong Great Commission na iniwan si Lord sa atin pinagkatiwala bago siya umakyat sa langit. Matthew 28, verse 18 to 20. Ang sabi, lahat ng kapangyarihan sa langit sa lupa ay nasa Kanya na. Kaya humayo kayo. Gawin niyo mga alagad ko lahat ng bansa. Ituro niyo sa kanila ang mga itinuro ko sa inyo. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Church, hindi lang tayo worshiper church. Missionary din tayo. Nakikinig ba kayo? Well, hindi nyo kailangan sumama sa akin, kayong lahat, para sa mission sa Davao, sa Mindoro, o saan man, sulok ng bansang ito, o sa iba't ibang panig ng mundong ito. Yung kapitbahay ninyo, yung kasama nyo sa trabaho, yan ang mission nyo, assignment nyo kay Lord. Yung mga estudyante dito, yung mga classmates nyo, mga kaibigan nyo, assignment nyo yan. Ilapit nyo sila kay Lord. Pakilala nyo si Lord sa kanila. Una-una, magpakilala ka na ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Huwag ka magtago sa tunay mong identity. Meron kasi hindi makapag-win, makapag-soul winning. Kasi hindi pinapakilala kung talagang yung kanyang identity na ikaw ay tunay na believers ni Jesus. Panahon na. Ipakita mo kung sino ka talaga. Ikaw ay mananampalataya ng Panginoon. Meron kang assignment. Dalhin ang mga mahal mo sa buhay, kaibigan, kasama mo sa trabaho, sa pagtunay na pakilala sa Panginoon. Amen? Glory to God. Habang tayo nag-worship, natawagan ko po yung ating mga matatapat na tagapaglingkod para po sa ating Holy Communion. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Witin natin yan sa Panginoon. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. By His stripes We are here. by His nail-pierced hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory.
Jesus has won it all. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Heavenly Father, thank you for your word. Thank you for your wonderful presence. And thank you, O God, sa privilege na ito na kami muli makapartake sa Holy Communion ng aming Panginoong Hesus sa banal na dulang ng aming Panginoon. Basbasan niyo po lahat ng saro tinapay na ito. Ganon din lahat ng tatanggap, Panginoon. I speak and decree, blessing beyond measure, O God, in all areas ng kanilang buhay. And healing upon healing, Panginoon, sa sino ang may sakit karamdaman. As we partake, O God, lahat ng gawa ng kaaway, O Lord, ay tunay na naming lubos, danawas sa katapagtagumpayan. As we partake sa Holy Communion, na ito, Panginoon, tunay na kami higit na mananagumpay at laging mananagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.